kung ikaw isa lang ang pinaniniwalaan mo sa puso at isip mo na merong Diyos, no, siya lang talaga, is hindi mo na kailangan ng iba't ibang relihiyon sa buhay mo. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News Files. Medyo na-intriga kasi ako dito, no, mga katunay. Pag-usapan muna natin ito kasi nakikita ko to lagi sa mga news, no, sa mga news sa YouTube. No, ito si Senyor Aguila. No, pag-usapan lang natin ng konti ito, no, na-trigger akong ibigyan ng reaction ito. Dahil ito raw yung ano, no, yung kulto sa Surigao. No, kulto sa Surigao. Kahit ako hindi ko alam yung whole story nito, kung ano ba ito. So, alamin natin dito kahit papaano. Kayo mga katunay, kung may maibibigay kayo ng mga comments dito tungkol dito kay Senyor Aguila. Parang yung Senyor Aguila niya, parang, ayun yung mga pelikula nila Lito Lapid dati, no? Senyor, no? Parang angas dati, no? Mga mayayamanin. Oh. So, sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News Files, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo kay News Files. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Siya raw ang bantay sa bahay ni Senyor Aguila kung saan ilang beses daw niyang nakitang may mga dinadalang babae kapag gabi. Doon ko nakikita na may papasok na babae. Teka, si Senyor Aguila parang siya yung ano kapatid ni Kilua. Doon sa Hunter x Hunter, yung gumagawa ng bomba. Kilala niyo ba yung mga katunay ko? Sino nanonood dito ng x Hunter? Hunter, no? Di ba may kapatid si Kilua doon yung gumagawa ng bomba? Ay, pagkatapos, doon na, kinabukasan na makalabas, papunta ka sa langit. Pag pumayag ka sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Ito ang latest update sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, ang kulto sa Surigao del Norte na pinamumunuan ni J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Sa wakas ay na-rescue na ang ilang kabataan sa Sitio Kapihan sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ang kulto sa Surigao del Norte, hindi mawari ang saya na nararamdaman ng mga kabataan matapos sa wakas ay nakababa na sila sa bundok na mahigpit na pinamumunuan ni Senyor Aguila. We're doing this for the children, child survivors of the cult who are now with DSWD Manila. In this picture, they were out of Socorro after Sitio Kapihan was organizing a rally to demand that the Senate investigation be done in their place. A week later, the Senate investigation was done in the Senate. J. Renz, Mamerto, Janet, and Karen were held in contempt. Sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan sa kamay ni Senyor Aguila ay sa wakas nakalaya na at nakatakas na rin umano sila sa mapait na kanilang naranasan. Grabe, no? Pinapagapang sila dun sa parang bundok, yung madamo, tas lupa. Tapos nakikita naman natin ito, pinapagapang sila sa putik. O parang ano parang mas matindi pa sa training ng militar yung ginagawa ninyo. No, para saan yan? Bakit ganyan ang mga ginagawa? Parang ano ba, hazing ba yan? Para makapasok ka dyan sa kulto? At isa pa, mga kabataan, no? Ang kadalasan niyang mga miyembro dyan. Ako, grabe naman. Sa Sitio Kapihan sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Samantala, umapila naman sa Senado ang testigo na si Noe Samatal kay Senator Risa Hontiveros na wag na lang palayain ang isa sa mga lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si Mamerto Galanida sa kustodi ng Senado. Ang Vice President na katabi ni Senyor Aguila na may katandaan na sa edad na 82 years old. Ito ay matapos sumiling at umapila ang asawa at anak nito sa mga senador na wag na sana siyang ilagay sa Senate custody dahil umano sa katandaan nito.
Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na palayain si Mamerto Galanida, ang itinuturong mastermind ng kulto na kumukontrol kay Senyor Aguila? Sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may kakilakilabot na sekreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit, noong 2017, nag-iba ang hugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad, nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumbinse ng leader ng organisasyon na itong si J. Renz Kilario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Teka lang yan, no? Bagong Mesiyas, bagong Jesus. Abawaw. Unang-una, no, marami talaga dito sa atin, no, sa bansa natin, sa iba't ibang panig ng mundo na nagkakaroon ng iba't ibang relihiyon, iba't ibang paniniwala. No, maraming relihiyon diyan. Minsan nag-aaway-away na sila sa paniniwala nila. No? Pero sa totoo lang, kahit napakaraming relihiyon dito sa mundo, kung ikaw isa lang ang pinaniniwalaan mo sa puso at isip mo na merong Diyos, no, siya lang talaga, is hindi mo na kailangan ng iba't ibang relihiyon sa buhay mo. No? Kasi wala din namang silbi. Papasok ka sa gantong relihiyon, papasok ka sa ganto, papasok ka sa ganto. Pero wala siya sa puso mo. Gusto mo lang pumasok doon para maisalba ka sa kasalanan mo, ganto. E paano ka maisasalba kung wala siya sa puso mo? No? Ako, kontento na ako sa pagiging Katoliko ko. Aminado, maraming nag-aaya sa akin na relihiyon na pasok ako sa ganto, maliligtas ka. Isa lang sinasabi ko sa kanila, paano nyo ako maliligtas? 'Di ba? Hindi pag mo papapasok ako diyan, maliligtas na agad ako, ganun. No? Hindi naman tinitignan ng Diyos. Hindi naman tinitignan yan kung ano relihiyon mo para maligtas ka. No, depende yan sa ginagawa mo sa lupa. No, kung ano yung pinapakita mo. Kahit sabihin mo kung pinakamagandang relihiyon pa yung salihan mo, pero hindi naman maganda yung pinapakita mo sa lupa, at karimar-rimarim naman yung ginagawa mo, sa tingin mo, maliligtas ka. At wala sa puso mo ang Diyos, wala sa puso mo si Jesus, sa tingin mo, maliligtas ka. Pero sa kabila nun, kung kahit na ganun ang ginagawa mo, basta ikaw ay magsisi sa mga kasalanan mo, yakapin mo siya, mapapatawad ka niya. Sa tao, mahirap magbigay ng kapatawaran, pero sa Diyos, hindi. No? Kahit gaano ang naging kasalanan mo sa Kanya, kung yayakapin mo siya sa puso mo, sa isip mo, ilalagay mo siya, paniniwalaan mo siya, talagang yayakapin ka niya ng buong buo. No? Itong mga kulto kasi, no? Sorry, so sa mga kulto, kung may makakarinig man sa akin dito, na mga miyembro, no? Hindi ko po alam kasi kung ano yung purpose, no? Kung bakit nagtatayo ng ganito at nagsasabi katulad nito na bagong magiging Mesiyas, bagong magiging Jesus. No? Napakalabo. Walang pwedeng dumaig sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Walang pwedeng dumaig sa ginawa niyang sakripisyo sa ating lahat. Kaya tayo nandito sa mundong ito. Tinubos niya lahat ng mga kasalanan natin. Siya lahat ang umako.
Kaya ba nilang gawin yun? Eto nga, nalalaman natin, parang may mga hazing pa eh. Ang 12 apostoles ba o mga naniniwala ba kay Jesus Christ, binigyan ng ganyang paghihirap? Di ba hindi? Hindi hinayaan ng Panginoong Hesukristo na mahirapan ang kanyang mga apostoles o mga tagasunod. Sa halip, pag nagugutom sila, gumagawa ng paraan ang Panginoong Hesukristo para mapakain ang lahat. Hindi niya nilalagay sa alanganin o sinasaktan ang kanyang mga tagasunod. Hindi katulad nitong nakita natin. At hindi pwedeng tao lang ang magdedeklara ng bagong Mesiyas. Diba? Nakikita naman natin kung papanoorin naman natin yung mga The Bible, diba? Ang nagdedeklara talaga ng mga ganyan, yung mga nagiging tagasunod na mga na binabasbasan is si Moises, Abraham, hanggang sa dumating marami, no? Pero kung ganyang mga tao lang is magbabasbasa sabihin ikaw ang bagong Mesiyas ngayon, nako, kalokohan yan. Tapos nakikita pa natin kung paano pahirapan. Nung panahon ni Jesus Christ, hindi niya pinapahirapan ng mga kasama niya. Siguro nung nawala siya, no? Talagang nakatadhana na yon sa kanyang mga apostoles, yung mga mangyayari sa kanila nung naparusahan sila ng bitay isa-isa. Pero naparusahan sila ng bitay isa-isa dahil sa pagpapakalat nila ng salita ng Diyos upang maikalat yan sa lahat ng mga tao, lahat ng mabuting balita na ibinibigay ng Diyos. Ang mga nagparusa sa kanila, yung mga kumukontra, di ba? Yung mga ayaw, yung mga nagmamagaling. At sinabi din sa 10 utos, huwag kayong sasamba sa iba. Ganun yun, di ba? Nakalagay yun doon. Huwag sasamba sa iba, bukod sa kanya lang. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa mga kulto o iba't ibang pasensya na po mga katunay ha. Alam kong may mga iba-ibang relihiyon dito. May mga ganto-ganto. Hindi ko na babanggitin. Humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Pero ako talaga, isa lang ang pinaniniwalaan ko. May Diyos. Nasa puso ko siya, masaya na ako dun. Naniniwala ako na may Diyos na laging nakagabay sa atin. At hindi ko na kailangang sumali pa kahit saan. Diba? Naniniwala ako na lagi siyang nakikinig sa atin sa araw-araw. Na lagi niya tayong tinitignan sa araw-araw. Ayun yun. Siya ay binigyan ng script. Tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang Mamerto Galanida na 3-term mayor ng Socorro at 3-term na bukal. Pagkatapos ay idineklara ni J. Renz sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Wow. Ang galing Alam na reincarnation, no? Napanaginipan mo. Kahit naman sino pwedeng managinip siguro. O paano mo nasabing reincarnation siya ni Santo Niño? Galing. Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Noong Pebrero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay Kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. Mantakin mo yung langit nasa bundok na pala. Mario Joseph, no? Kapag nagsasalita, kapag hindi ka sumama sa akin sa bundok, masusunog ka. Mario Joseph naman talaga yung mga paniniwala. Kasi para sa akin, parang kung maniniwala ka na lang sa ganung bagay, parang napaka naman, no? Diyos Mario Joseph. Ayoko na lang magsalita, no? Ng hindi maganda, no? Pero yung mga katulad nito na talagang sinasabi niya na parang siya yung Mesiya, parang siya yung dapat paniwalaan. Ako ang tinadhana, ako ang itinakda. Nako. Marami nang nagsasabi niyan. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization.
now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. More than 100 elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts who were SBI members went on a wall. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro East and West districts had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services Inc., both in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in. I would like you to listen to this video of one Elias Jane. Ako tuod si tawganakan ko sa ngalan na si Jane, 15 years old, sa ka-minor. Ang akong ambisyon nga unta na may mahitabo sa akong kaugmaon nga mahuman ko sa pag-eskwela, makatabang ko sa kapobrehon sa mga ginikanan, ug unta na mahimo kong army sa ubuya kaming sa kaskapihan nga dito ko giminjo sa akong kabatanon, giminjo ko ni Jerens Kilario nga among gituuhan na siya among Ginoo. Ug amo pong ug ako pud usa ka minor nga gihanjo ni Jerens Kilario nga makig sex nga murag feel na ako nga murag girip ko kay sa ijang ka legal age na unja ako minor pa na ija kong gihanjo. Legal na edad tapos ako menor de edad, pinilit niya makipagtalik kahit minor. So yan ba si Mario Joseph? Alam niyo minsan talaga dyan sa mga cult talaga ganyan ang nangyayari, no? Talagang minsan nasasamantala yung pagkababae ng mga babae, di ba? Na ginagamit pa nung parang nakakarimarim na gamitin mo ang pangalan ng Diyos, gamitin mo ang pangalan ng Hesukristo, gamitin mo ang pangalan ng Santo Niño sa hindi mo magandang ginagawa sa lupa na kahit kailan hindi yan ginawa. Alam nyo, mas masahol pa sa krimen ang ginagawa nyong yan, yung paglapastangan sa pangalan ng Diyos, paglapastangan sa Panginoong Hesukristo, paglapastangan sa kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao at sasabihin nyong kayo yun. No, masahol pa para sa akin yun sa krimen. No, grabe. Na dapat talagang mabigyan ng parusa. At ginagamit pa yung mga ganitong mga kabataan. Sus, nakakaawa lang talaga. No, yung mga pangyayaring ganito. Sa akong kabata na unta na agang hunahuna pa na pas pag-eskwela nga dili pa ko maminjo nga makaman pa ko sa eskwela na ako nga dili unta na ko ingon ani ubuya kaming sa kaskapihan nga agaw usap pod akong ginikanan giminjog lain bisag na ara ang tatay ang kasakit para na ako nga giminjo si jaglain ang nanay sa usap pod ka pamilyado nga unta na sawa kaming sa kaskapihan bisag pobre rami malipay ko nga buomi ang panawagan na unta injuming tabangan nga dili na ko may balik sa akong ginikanan kay gusto ko sa akong tatay kay aron na ako'y kaugmaon ug ang panawagan pod nga ag mga minor nga parinaho na tuas kapihan unta injong tabangan kay aron makahuman sa ilang pag-eskwela ug para na nga na-scam para na nga minor parinaho na unta na dili sila maibalik sa ilang ginikanan kay lagi lisod didto ug minjoon ra permi. Ito naman po si Elias Chloe. Pilit pinakasal at kinulong pa sa kwarto para pilitin makipagtalik. Si tawganakan ko sa ngalan. Grabe.
Ako tawad si Chloe, 15 years old. O gusto ko ka-member sa Bayanihan Services Incorporated. Karon gitawag ng Omega de Salonera. Ginaog ka itong June 2022 tungod kay usa ko sa minor nga gipugos og minjo ni Senior Aguila nga among gituohan og Ginoo. Sa akong pagkabata, 13 years old, giparisan kong 21 years old nga wala sa akong kabubuton. Pagka minjo na ako, ning handyo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto kong miskwila. Pero iingog akong nanay nga kani ang kinahanglan gud ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Ubay na liko nila ay makapabuwag kung maura ag kamatajon. Mo tong nagpahila ko kasubot sa gibati nga ingon ana di gud dapat ang ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako nga giingon ani dapat gud sila nga motuo kay Ginoo lagi kuno. Mo tong panahon nga gibutang ko sa bahay nilang Jerens o nangutana sa Just Lucky nga nakuha na ba kuno ko or nakigsix na ba kuno og Lucky unya ni nga mag-Lucky nga waya pa kuno katong giingnan si Jang nga naman waya pa man ninyo kuha nga mga gagmay ra man ang inyong asawa usa pa authorized na ninyo na rapon kay inyo na mga asawa dahil panahon nga gilakan Miss Kwarto ay gusto gadyo nila nga kuhaon na makasix na og Lucky unya dito nga tayo hila ko unya kaingon ko ma-rape ko adto pero madjugani kay Lucky aning ko nga inilak pud si Jan ang utana si Jag unsa ko ni Jan sa nganong way dili ko na kumusugot akong giingnan nga dili pa ko gusto maminjo ug ikaw may gusto nang mawa kay gaw gad yung gusto makahuman ko eskwela sa akong mga ginikanan nga naa pa dinha unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sa manghod nagnagihan ako. Gusto ko nga makahuman sila ng eskwela, gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag-ubanta pero dili diya. Gusto ko nga muari na mo na ako. Dili kaya na diya mag-uban. May ikaw paon din na. This cult is armed and dangerous. Ayon sa isa pang menor de edad na itatago natin sa pangalang Renz, nakita niya mismo ang mga armas ng kultong ito. At nakita din niya ang sinasakong armas noong eleksyon. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News Files. Ayan mga katunay, no, medyo putulin natin ng saglit ito, no? At kung ano is mapapagpatuloy pa nating pag-usapan, no, medyo mahaba siya eh. Pero kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Grabe, no? Minsan kasi ang minor de edad, madali talagang maano eh. Kapag, syempre, ganyan, mabobola ng ganyan. Pero marami din namang mga minor de edad na mga dapat gamitin ng isip, maging matalino, maging mapagmatsyag, no? Pero minsan, kapag talagang may pangangailangan ang isang minor de edad, yun minsan ang sinasamantala ng mga taong mapagsamantala para mabiktima sila o mapaniwala ng kahit na ano. No, at eto nga, talagang armed and dangerous, no? Napakahirap talaga ng ganyan. No? Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.